Damian's POV. Naramdaman ko ang paninigas ng buong katawan niya. Nagpumigla siya, pero hindi ko siya hinayaang makawala. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga, ang bahagyang panganginig ng kanyang katawan, at ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Damn it! Hindi ko dapat ginawa ito, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sa simula, hindi siya gumante. Alam ko gulat siya sa ginawa ko, pero nang maramdaman kong medyo lumambot ang kanyang mga labi, akala ko may pag-asa pa ako na mapatunayang hindi niya kayang labanan ng halik ko. Bigla niyang nakagat ang labi ko. Belle! Napamura ako nang maramdaman ang sakit. Napaatras ako. Hawak ang labi kong may bahagyang dugo na lumabas. Bago ko pa siya masermonan sa ginawa niya, dumapo ang isang malakas sa sampal sa pisngi ko. Nanlilisik ang mga mata niya habang tinitingnan ako na parang gusto kong sunugin ang buhay. Damian! Sigaw niya, puno ng galit ang boses. Ano bang akala mo sa akin ha? Na basta mo lang ako hahalikan kahit kailan mo gusto? Hinawakan ko ang pisngi kong nag-iinit sa sampal niya. Alam ko, malakas ang sampal pero hindi ko inaasahan ganito kasakit. Damn it! Malakas pala talaga siya. I'm your husband, Belle. Sagot ko ng malamig habang pinupunasan ng dugo sa labi ko. Ha! Hinampas niya ang dibdib ko. Huwag mo akong daanin sa ganyan, Damian. Contract marriage lang to, hindi kita asawa sa totoong buhay. Bumuntong hininga ako. Pilit nilulunok ang inis na bumabalot sa dibdib ko. And yet you're still wearing my last name. Walang hiya ka talaga? Bulong niya. Punong-puno ng kumpiyansa sa kanyang sagot. At buot, tinignan ko siya na diretsyo. Bakit? Naguguluhan ka ba, Belle? Hindi ako naguguluhan. Naiinis ako dahil sa'yo. Dahil sa akin? O dahil sa nararamdaman mo kapag hinahalikan kita? Nagpanik ang mga mata niya. Gusto niyang magpanggap na hindi siya affected, pero kita ko sa mata niya ang bahagyang pagkalito. You're disgusting, Damian, madiin niyang sabi. Pero kita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. And yet you did not push me away agad kanina. Sagot ko, mas lumalapit sa kanya. Tumigil ka, Damian, babala niya. Pero hindi ako tumigil. Mas lalo akong lumapit hanggang halos magdikit na ulit ang mga labi namin. Kita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan. Bakit di mo ko kayang tignan ng diretsyo, Belle? Umalis ka sa harapan ko, bulong niya. Sabihin mo nga sa akin, Belle. Bulong ko rin pabalik. Kung galit ka talaga sa akin, bakit hindi mo ako tinutulak ngayon? Alam kong gusto niyang magsalita. Alam kong gusto niyang kontrahin ako pero sa mga titig niya alam ko nasusukol ko siya. Nagmamadali siyang tumalikod. Pilit tinatagong ekspresyon sa mukha niya. Tama na, Damian. Mahinang sabi niya. Ayoko nang makipagtalo sa'yo. Huminga ako ng malalim. Belle, ayoko na. Sigaw niya. Nilingon niya ako at sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang pagluha ng kanyang mga mata. Nagulat ako. Shit, hindi ko inaasahan to. Belle is stubborn, prideful, and feisty. Hindi siya umiiyak ng basta-basta, pero bakit ngayon? Nanginig ang mga labi niya bago siya muling nagsalita. Pagod na ako, Damian. Napako ko sa kinatatayuan ko. Pagod na ako magpanggap na ayos lang ang lahat. Pagod na ako makipagtalo sa iyo araw-araw. Pagod na ako makipaglaro ng kung ano-anong laro. Belle, I just want you to be free, Damian. Bulong niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humigpit sa dibdib ko. Free from what? From this marriage? Sagot niya agad. Alam ko kontrata lang to. Alam ko hindi talaga totoo pero bakit parang tinamaan ako sa sinabi niya? Gusto mo akong layuan, Belle? Tumango siya, hindi nag-aalangan. Yes, Damian, I want my freedom back. Humigpit ang kamao ko pero pilit kong pinakalma ang sarili ko. Fine, sagot ko, wala nang emosyon. Pero tandaan mo to, Belle. Tinitingnan niya ako, naghihintay ng sasabihin ko. Hindi kita basta-basta pakakawalan. Pagkatapos noon, tumalikod ako at umalis. Iniwan siyang mag-isa sa madilim na kalsadang iyon, pero kahit ilang hakbang na ang layo ko, hindi ko pa rin magawang palayain ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. Damian's POV. Nang lingunin ko si Belle, nakaupo na siya sa kalsada. Napabuntong hininga ko at binalikan siya. Bakit ka bumalik? Pagtataray niya? Iuuwi na kita, kalmadong sabi ko. Ayoko. Humugot ako ng malalim na hininga at binuhat siya.
Napumura ako nang bigla niyang kagatin ng tenga ko at sinubukang bumaba. Pinasok ko siya sa loob ng kotse ko at tinawakan na mahigpit ang braso niya nang subukan niyang tumakbo. Hahalikan kita kung di ka sasama sa akin, pagbabanta ko. Palihim akong ngumiti at sinara ang pinto. Sinulyapan ko si Belle na makapasok na ako sa driver's seat. Napabaga ako ng hangin na magtamang mata namin. Matulog ka muna, saad ko at pinuhay ang makina ng kotse. Pagdating namin sa bahay napansin ko, nakatulog pala si Belle sa biyahe. Maingat ko siyang binuhat hanggang sa nakarating kami sa kanyang silid. Nang ibaba ko siya, bigla na lang siyang napahawak sa akin. Belle! Halos mabali ang leg ko sa gulat nang bigla siyang sumuka, diretso sa dibdib ko. Nanlaki ang mga mata ko habang ramdam ko ang maligamgam at malapot na suka niya na bumalot sa mamahalin kong suit. Napaatras ako pero huli ng lahat. Tumulo ang suka niya pababa sa tiyan ko at sa sinturon ko. Belle, you little... Ano to? Sigaw ko, hawak-hawak ang magkabilang balikat niya para ilayo siya. Ano to ha? Bakit mo ko dinuduwal? Ano ko? Lababo? Lasing na lasing siyang tumingala sa akin. Namumungay ang mga mata. Kita ko sa mukha niya ang kawalan niya ng pake. Masarap pala sa pakiramdam niyan. Bulong niya bago bumagsak ang ulo niya sa balikat ko. Inayaan lang niya akong mandiri sa nangyari. Belle, bastos ka talaga. Iritado kong sabi habang dahan-dahan siyang inaangat. Pwede ka namang sumuka sa sahig o sa CR o kahit saan, basta hindi sa akin. Hinampas niya ang dibdib ko gamit ang nanginginig niyang kamay. Ikaw kasi, ang lakas ng dating mo, sumamansik mura ako. Lakas ng dating ko? Anong tingin mo sa akin, panis na gatas? Napahawak ako sa sentido ko. Damn it, Belle Ramirez Villarreal, ang kapal mo talaga. Hindi na siya sumagot. Lumaylay na lang siya sa balikat ko, bahagyang humihilig. Great, just great. Umupo ako sa gilid ng kama niya. Pilit tinuhubad ang suit ko na nilamon ng suka niya. Tangina, mamahalin to eh. Sinira niya ng walang kahirap-hirap. Huminga ako ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili ko. Hindi ako dapat nag-aalaga ng lasing na babae, pero wala namang ibang gagawa nito. Asawa ko siya. Baka isipin niya na naman na wala akong pakialam sa kanya. I care for her. Inabot ko ang basang towel sa bedside table at pinunasan ang bibig niya. Umungol siya ng bahagya, pilit iniiwas ang mukha niya. Tigil-tigilan mo nga ako, Belle, mariin kong sabi. Magtulungan tayo dito. Ayoko, mahinang sagot niya. Hindi kita kilala, napatigil ako. Tumaas ang kilay ko habang pinapanood siyang parang bata na ayaw paliguan. Hindi mo ako kilala, ha? Tumawa ako ng malamig. Ako nga tong asawa mo, pero anong ginawa mo? Nagpakalasing ka sa ibang lalaki at ngayon susukahan mo lang ako tas sasabing di mo ako kilala? Hindi siya sumagot. Napailing ako. Bakit nga ba ako nandito? Bakit ko pa siya inaalagaan? This is not part of the damn contract. Pero eto kung ngayon walang magawa kundi ayusan siya. Nagbuntong hininga ko. Marahang tinapik ang pisngi niya. Belle, magpalit ka ng damit. Basang-basa ka ng suka mo. Umungol lang siya at muli bumagsak sa unan. Ikaw na lang, bulong niya. Nanlaki ang mata ko. Ano? Ikaw na lang magpalit sa akin, ulit niya. Hindi man lang bumukas ang mata. Pagod na pagod ako. Hindi ko alam kung maiinis ako o matatawa sa sinabi niya. Pero isang tingin lang sa lasing niyang mukha at alam ko wala siyang malay sa sinasabi niya. Pumikit ako ng mariin bago mabilis na hinilang isang oversized shirt mula sa closet niya. Belle, kahit kailan ang sakit mo sa ulo. Bulong ko habang pinupunasan ang mukha niya. Nanginginig siya sa ginaw kaya kinuha ko ang kumot at ibinalot sa kanya. Kahit anong gawin mo, Adrian, mahal kita. Napahinto ako. Tumingin ako sa kanya pero nakapikit na siya. Mukhang wala siyang kamalay-malay sa sinabi niya. Parang mayroong sumipa sa dibdib ko. Anong sinabi mo? Bulong ko. Pero hindi na siya sumagot. Nakatitig lamang siya sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang gulat at kalituhan, pero wala akong pakialam. Bago pa siya muling makapagsalita, hinawakan ko ang batok niya at tinila siya palapit, saka hinalikan si Belle. Alam ko, mali. Alam kong hindi ko dapat ginagawa to, pero wala akong pakialam. Sa isang iglap, naglapat ang mga labi namin. Narinig ko ang mahinang paghinga niya, ang bahagyang pag-ungol niya sa pagitan ng halik.
Ramdam ko ang bahagyang pag-urong ng katawan niya pero hindi siya tuluyan na lumayo. Hindi ko siya hinilat palapit. Dama ang lambot ng katawan niya sa bisig ko. Lalong lumalim ang halik ko. Parang gusto kong ipaalala sa kanya na ako ang asawa niya. Na ako lang ang dapat nakakatikim ng matatamis niyang labi. Nakakabaliw siya. Pero bigla siyang kumawala. Hinihingal. Sa halip, dinampian ko ulit ang labi niya, mas malambing na ngayon. Hindi tulad kanina na puno ng gigil. Napasinghap siya. Nakita ko ang takot at pagkalito sa mga mata niya. Huwag mong gawin to. Mahina niyang bulong, halos pakiusap. Huwag mong gawing komplikado ang lahat. Tumaas ang kilay ko. Ako ang gumawa ng komplikasyon. Oo, madiin niyang sagot. Damian, contract marriage lang to. Hindi tayo totoong mag-asawa. Hindi. Alam ko, malamig kong putol sa kanya. Nakita kong naninikip ang lalamunan niya. Alam ko, hindi tayo totoo, Belle. Bulong ko, tsaka inilapit ang labi ko sa tenga niya. Pero hindi ko rin maitatanggi na gusto kitang halikan. Napakapit siya sa braso ko. Halos mapunit ang manggas ng suot kong polo. Sira ulo ka. Mahina niyang sabi pero hindi ko na siya sinagot. Imbes, hinaplos ko ang pisngi niya at ipinatong ang noo ko sa kanya. Damang-dama ko ang init ng balat niya, ang lalim ng paghinga niya. Belle's POV. Mahapdi ang mata ko, parang may humahampas na maso sa ulo ko. Napangawi ako at napasinghap ng hangin. Hangover. Pumikit ako ulit, nag-iipon ng lakas para bumangon pero bigla akong natigilan. May kakaiba. Mainit ang paligid, hindi dahil sa sikat ng araw na pumapasok sa kwarto, kundi dahil sa isang bagay o sa isang tao na nakadikit sa katawan ko. Nagmulat ako ng mata at doon ko na-realize ang isang bagay na nagpabangon sa akin ng parang na-electrocute. Si Damian nakahiga sa tabi ko na nakahubad. Okay, hindi naman totally hubad, pero naka-boxers lang siya at nakalitaw ang matipon ng dibdib niya. Ang gwapo pa rin niya kahit tulog. Naparunok ako. Pinilit kong alalahanin ang nangyari kagabi. Nakipag-inuman ako. Nagwala sa harap ni Damian. Naghalikan kami. Gusto kong mauntog sa pader. Dahan-dahan akong gumapang palayo. Pero bago pa ako makalayo ng tuluyan, bigla gumalaw si Damian at umungol ng bahagya. Napahinto ako sa paggalaw. Nagdasal ako na sana hindi siya magising. Dahan-dahang bumuka ang mata niya at doon ko nasilayan ang malalim na tingin niya na parang kayang ipitin ako sa kama nang hindi gumagalaw. Good morning, asawa ko. Malalim at paos niyang bati. Napasinghap ako. Bakit ang sexy ng boses niya pagkagising? Anong ginagawa mo dito sa kama ko? Sigaw ko. Tuluyang tumalon palayo sa kama at halos mapatid sa bedsheet. Kama natin. Malambing niyang tugon habang hinahatak ang unan para ipantakip sa mukha niya, pero halata akong pinagtatawanan niya ako. Lalo akong nainis. Kasama ba sa contract marriage natin na matulog tayo sa isang kama? Asik ko. Walang kahirap-hirap siyang bumangon. Pinapakita ang matigas niyang dibdib at ang impyernong abs niya na hindi ko dapat tinititigan. Hindi, sagot niya. Tsaka tumingin sa akin ng may amusement sa mata. Pero ikaw tong kumapit sa akin kagabi. Belle, ikaw tong ayaw bumitaw. Nanlaki ang mata ko. Sinungaling. Tumawa siya. Kung di lang sana kita na videohan kagabi, baka maniwala pa ako na wala kang maalala. Halos manlambot ang tuhod ko. May video? Huwag mong sabihin may... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla niyang kinuha ang phone ko at pinindot ang play button. Kitang-kita ko nakayakap ako sa kanya na parang linta habang dinadaldal siya ng kung ano-ano. Damian, bakit ang gwapo mo? Lasing na boses ko sa video. Bakit ang ganda ng abs mo? Ang sarap mong yakapin. Humarap ako sa kanya nang may malalim na galit sa mga mata. Burahin mo yan. Bakit ka naman buburahin? Ang cute mo kaya? Natatawang sagot niya. Damian. Pero imbes matakot, lalo pa siyang lumapit. Ano nga ulit sabi mo, Belle? Aniya, may pilong ngiti sa labi. Gwapo ko? Gusto mo akong yakapin? Sira ulo ka? Lasing ako niyan. Sigaw ko pero nagulat siya nang biglang hawakan ng bewang ko. Lasing ka nga ba? Bulong niya. O baka naman hindi mo lang gustong aminin na gusto mo talaga akong yakapin. Napanunok ako. Napaatras pero nasa likod ko ang pader.
Nagtagumpay ang isang bahagi ng utak ko at tinulak ko siya na malakas, dahilan para matawa siya. Tigilan mo ko, Damian. Nagtaas siya ng kamay na parang sumusuko, pero hindi niya maitago ang ngiti niya. Fine, fine. Pero seriously, Belle, hindi kita pinagsamantalahan kagabi. Hinatid lang kita sa kwarto mo kasi lasing na lasing ka na. Ang kaso, ayaw mong bumitaw sa akin kaya napilitan ako matulog dito. Sinungaling ka, hindi ko gagawin yan. Gusto mong i-play ulit ang video? Napapikit ako sa sobrang frustration. Damian, burahin mo yan bago ko sunugin yung phone mo. Ngumisi siya, halatang nangaasar. Ipagpalit mo sa isang yakap. Gago? Tawa lang niya bago umalis sa kwarto ko. Iniwan akong halos lumiliyab sa inis at kahihiyan. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatayo lang sa kwarto matapos umalis si Damian. Pakiramdam ko niyanig ng lindol ang buong mundo ko sa kahihiyan. Walang iyang video na yon? Paano ko nagawang yakapin siya kagabi? Bakit ba kasi ako naglasing? Napahawak ako sa ulo ko at napangawi. Hindi lang kahihiyan ang nararamdaman ko ngayon, masakit pa ang ulo ko. Napailing ako at dumiretso sa banyo. Hindi ko na iniisip kung nasaan si Damian. Ang importante, makapag-fresh ako at matanggal ang namang natitirang bakas ng kahapong katarantaduhan ko. Pagkatapos ng halos kalahating oras, nakatayo na ako sa harap ng salamin, nakasuot na isang simpleng white blouse at beige pencil skirt. Kahit ako walang balak pumasok sa opisina, alam ko, hindi ako po pwedeng magpakalat-kalat dito sa penthouse nang hindi mukhang desente. Sakto namang bumukas ang pinto ng kwarto ko at pumasok ang isang tao na hindi ko gustong makita ngayon. Si Damian, walang effort na nakapolo at slacks na siya, pero halatang bagong ligo pa rin. Tumalsik ang bango niya sa ilong ko at mas lalo kong nairita. Bakit pang gwapo ng gagong to kahit umaga pa lang? Ang tagal mong gumising, asar niyang sabi habang nakapamewang. Akala ko aalis ka na rito, napairap ako. Sino may sabi nga alis ako? Hindi ba kagabi? Ang sigaw mo ayoko na sa penthouse mo, Damian. Panggagaya niya sa malakas kong boses. Napanganga ako. Hoy Damian, hindi ko sinabi yon. Sayang nga sana nakuha ko para mapanood mo kung gaano ka kaseryoso sa drama mo kagabi. Pinamulahan ako ng muka sa sobrang inis. Tumigil ka na, Damian, at ibigay mo sa akin yung phone mo. Pilit kong inaabot ang cellphone niya pero iniangat niya lang iyon sa ere dahilan para hindi ko maabot. Ang liit mo kasi, Belle. Sorry, hindi kita matutulungan dyan. May halong pang-aasar sa boses niya. Gago ka, Damian. Napalundag ako. Pilit na inaabot ang phone niya pero sa isang iglap, bigla niyang hinawakan ng bewang ko at inipit sa pagitan ng pinto at katawan niya. Napatigil ako. Nagtagpo ang mga mata namin. Nawala ang inis ko sa isang iglap. Masyado siyang malapit. Masyadong mainit ang katawan niya. Masyadong gigil na gigil ka sa akin, Belle. Aniya, malalim ang boses. Parang gusto mo kong kainin ng buhay. Damian, bitawan mo ko. Hindi siya sumunod sa halip, mas lalo pa siyang nilapit ang mukha niya sa akin. Anong gagawin mo kung hindi? Halos hindi ako makahinga. Nakakainis. Bakit nga ba ako na-stuck sa kontratang to? Sampalin kita, matapang kong tugon. Kahit ang totoo nanginginig na ako. Gawin mo, may hamon sa boses niya. Hindi kita sasampalin dahil hindi kita bibigyan ng dahilan para umarte ka na para kang biktima. Ngumiti siya pero hindi yung usual na pang-asar ng iba. Para akong isang laruan na gustong paglaruan ng isang demonyang lalaki. Talaga? Bago ko maproseso ang susunod niyang gagawin, bigla niyang inilapit ang labi niya sa pisngi ko at tinalikan ako ng mabilis. Nanlaki ang mga mata ko. Damian! Sigaw ko sabay tulak sa kanya ng malakas. Tumawa siya. O, nagulat ka? Bakit ka namumula, Belle? Anong klaseng tanong yan? Siyempre nagulat ako, tarantado ka. Akala ko sanay ka na sa akin. Ano? Wala lang. Ang sabi mo kasi kagabi, gusto mong halikan kita ulit. Halos mawalan ako ng ulirat. Hindi ko sinabi yan. Gusto mo i-play ko yung video? Tigilan mo na ako, Damian. May trabaho pa akong kailangan gawin. Inis kong sabi habang iniiwasan ang tingin niya. Seryoso? Hindi ka pa kumakain tapos a-attitude ka na naman? Napangiwi ako. Oo nga pala, kakainis. Kahit sa simpleng bagay may point siya.
Nakita ko ngumisi siya na parang alam niyang natatalo na ako sa argumento namin. Fine, saan mo gustong kumain? Tanong niya. Hindi kita kasama, mabilis kong sagot. Ah, ganon. E paano kung sabihin kong may dala akong surprise para sa'yo sa dining table? Umirap ako. Kung prank na naman yan, Damian, I swear. Ano ba, Belle? Lahat na lang prank sa tingin mo? Para naman akong walang kwentang asawa. Dahil wala kang ang kwenta. Ouch! Tinapik niya ang dibdib niya na parang nasaktan. Nasaktan ako sa sinabi mo, asawa ko? Napapikit ako ng mariin. Last na to, Damian. Isa lang, okay? Pag ako napikon, babasagin ko na yung phone mo. Babala ko. Promise. Aniya pero halatang may tinatagong kapilyuhan sa mata. Sa totoo lang, di ko alam kung anong mas nakakainis. Ang pagiging dominante niya o ang katotohanan na kahit anong gawin ko, laging siya ang may huling halakhak.